tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, lalo ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina.
Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Sa spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. After syempre, several nights of crying, that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang Autism OK Philippines. Aras, Luzon, Visayas, Mindanao, 6 na minuto makalipas ang 6 ng umaga. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Ay! Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Val Gonzales. Samahan po ninyo ko hanggang mamayang alas 7 ng umaga. Ngayon ay 19 na ho ng buwan ng Abril, taong 2026. Yung bang intervention ng gobyerno ay sapat na dun sa ating mga walang ligtas na kababayan sa pagtama ng oil crisis? Sapat na ho ba yan? Yun bang intervention din ng gobyerno natutugunan na? Yung kahilingan dati, orihinal na kahilingan na suspensyon sa implementasyon ng excise tax sa presyo ng produktong petrolyo, kailangan pa bang hilingin? Kailangan pa bang singilin ng gobyerno dyan sa orihinal na hinihiling, lalo na ng transport group? Dahil sa yung service contracting sisimulan na ng gobyerno yung pagbibigay ng ayuda, halos tapos na. Dahil yung ibang mga driver ay nakakuha na, pero meron pang iba, yung mga second batch ng mga
tricycle driver sa susunod na mga araw ay makukuha na rin. Yung rollback na sunod-sunod, may announcement si Pangulong BBM na mas mataas pa na rollback. Yun hubang mga ito'y sapat na. Yung sinabi ng Department of Trade and Industry na walang pagtataas, naka-price freeze. Ang kaso nga naman, bago kayo mag-anunsyo, nagtaas na sila. Nag-automatic taas na yung iba lalo na ho doon sa mga sari-sari store lang. Ay ikaw, Kuya Edniel Parosa, yung bang tindahan ni Aling Nelia nagtaas. Dahil kami hong mahihirap, hindi naman ho ang takbuhan namin yung mga mall yung mga supermarket Ang takbuhan ho namin yung tindahan ni Aling Nelia. Kung sasabihin niyo, hindi nagtaas yung presyo ng sardinas doon sa mga supermarket, kaming mahihirap. Ang takbuhan naman namin si Aling Nelia. Paano kung nagtaas si Aling Nelia? Kuya Edniel Parosa. Nako. Araw ho ngayon ng linggo. Dapat pakuya-kuya-kuya lang muna tayo at parelax-relax ho tayo. Dahil yung isa dun sa matagal na pinaghanap o pinaghahanap na sinasabing punot dulo ng napakalaking pagwawaldas sa kabangyaman ng ating bansa, natunton na. Yung deportation inaasahan hanggat hindi kakauwi rito sa ating bansa. Wag pa ho natin umasa ng malaki na mabibigyan ng linaw at mas malilinawan. Baka naman pag yan ay iniharap na sa pagdinig ng na kinakasa, sana man lang hindi tayo lalong malabuan pagka siya ho'y nagsalita. Yung bang kanyang mga inihayag noon sa social media, yung pa rin ba? Yan yung mga asahan ho natin. Dahil kapag kaho yan ay nagbago at lilituhin ang ating mga kababayan, ang talo ho dyan ay kaming mahihirap. Mega Balita Linggo. Ako pong muli si Val Gonzales. Samahan po ninyo ko hanggang mamayang alas 7 ng umaga. At ngayon narito na ho ang ulo ng mga balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. Rollback asahan ngayong linggo dapat ipatupad ng buo. Ayon ho yan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mega Balita Linggo. Deportasyon ni dating Congressman Zaldico target ng gobyerno. Mega Balita Linggo. Presyo ng pagkain nananatiling stable ayon huyan sa Department of Agriculture. Mega Balita Linggo. Agri-trucks abay libre na ho sa toll simula bukas Abril 20. Mega Balita Linggo. Balikatan Exercises 2026 aarangkada na rin sa Abril 20. Mega Balita Linggo.
At ulat na mayroong energy lockdown sa bansa, fake news. Ayon ho yan sa Department of Energy. Mega Balita Linggo. Yan o ang ulo ng mga balita at ngayon sa detalye. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pinal na oil price adjustment para ngayong linggo. Sabi ng presidente, magro-rollback ang halaga ng diesel hanggang 24 pesos at 94 sentimos kada litro. Ganun din nasaan ang bawas presyo ng gasolina na abot sa 3 pesos and 41 centavos kada litro, maging sa kerosene na nasa 2 pesos kada litro. Ayon kay PBBM, mas malaki ito sa rollback noong nakarang linggo. Patunay na malinaw anong ibig sabihin para sa lahat na mayroong ginhawang paparating. Okay dyan, nakikinig dun sa uling binanggit ko na batay sa sinabi ng Pangulo, meron nga bang ginhawang paparating? Mega Balita Linggo. At sa kaugnay pa ring balita, kinalampag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kumpanya ng langis na ipatupad ng buo ang malakihang rollback ngayong linggo. Sa isang video message, sinabi ng presidente na panawagan niya ang tama at walang pagkaantalang adjustment sa presyo ng produktong petrolyo. Apila ni PBBM, ibigay sa taong bayan ang dapat na para sa kanila. Umasa si Marcos Jr. na mararamdaman ng publiko ang malakihang rollback na kasadong ipatupad sa araw ng Martes. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Sa susunod po na linggo, may mas malaking bawas sa presyo ng langis. Dahil dito, bababa ang diesel ng humigit kumulang 24 pesos at 94 centavos kada litro. Ang gasolina naman ay 3 pesos 41 centavos at ang kerosene ay 2 piso. Mas malaki ito kaysa sa rollback nung nakaraang linggo at malinaw ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. May ginhawang parating. At sa ating mga oil company, malinaw naman ang aking panawagan. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Ibigay ninyo sa taong bayan ang dapat naman na nasa kanila. At para sa ating mga kababayan, bukas ang ating tanggapan at ang Department of Energy para sa inyong mga reklamo. Kung may paglabag, ipaalam po ninyo sa amin. Kikilos kami kaagad. Ganda nung sinabi ng Pangulo dun sa uling statement niya. At kayong mga kababayan, kapag meron kayong reklamo, ay sabihin nyo lang sa amin. Ang gandang pakinggan nun. Kaya lang yung sinasabi ko nung una itong sigwada ng pagtataas mga petroleum may mga oil companies inaabot ng 3 beses magtaas sa loob ng isang linggo. Hindi ba naman? Ay nako. Mega Balita Linggo. Ito sa usapang gasolina o usapang oil pa rin. Nasa 294 na mga gasolinahan sa buong bansang sarado pa rin dahil sa serye ng oil price hike. Batay ito sa datos ng Philippine National Police mula sa mahigit 14,000 gas station na minomonitor nila mula nang sumiklab ang tensyon sa Middle East. Kayo ba may nakita kayong nakasara? Parang wala naman akong nakitang nakasara. Hindi dito siguro sa National Capital Region.
Mayroon na rin silang naiyain na 27 kaso dahil sa insidente ng hoarding, profiteering, illegal na pag-iimbak at pagbibenta ng mga produktong petrolyo. Una nang sinabi ng PNP na dadagdagan nila ang mga nakadeploy na kapulisan sa mga gasolinahan, lalo na sa mga kabilang sa 10 peso fuel subsidy program. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, target ngayon ng gobyerno ang pinakamabilis na paraan para mapauwi sa Pilipinas ang naaresto ng si Zaldico. At ito ay sa pamamagitan ng deportation. Wala namang extradition treaty ang dalawang bansa. Sinabi ni Justice Secretary Raul Vasquez na hindi nito mapipigilan ang gobyerno na ipursige ang pagkuha sa dating mambabatas. Batay sa ulat, hinuli si Ko pagtawid patungong Germany dahil itinuturing na siyang undocumented foreign national sa Czech Republic. Kasunod ito ng kanselasyon ng kanyang pasaporte, resulta ng warrant of arrest na inisyo ng Sandigan Bayan dahil sa flood control mesh. Una ng tinaya, Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na maring mapauwi si Ko sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Depende sa magiging trabaho ng Department of Foreign Affairs. Mega Balita Linggo. Sa kaugnay pa ring balita, walang kaugnayan sa red notice mula sa Interpol ang pagkakaresto kay dating Congressman Zaldico sa Prague, Czech Republic. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, inaresto si Ko dahil sa paglabag sa immigration laws ng Czech Republic at hindi dahil sa international arrest warrant. Naulat na uli si Ko noong Huwebes ng gabi matapos umanong pumasok sa nabanggit na bansa ng walang sapat na dokumento. Sa kasalukuyan nasa kustodiya siya ng mga otoridad ng Czech at nakadetine sa isang immigration facility. Samantala, sinabi naman ng Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na posibleng maibalik si Ko sa Pilipinas sa loob ng 1 linggo hanggang 1 buwan, depende sa magiging takbo ng proseso. Mega Balita Linggo. 21 minuto makalipas ang 6 ng umaga, nananatiling stable ang presyo ng pagkain sa kabila ng pagsirit sa presyo ng langis, sabi ng Department of Agriculture. Batay umano sa monitoring ng Agribusiness and Marketing Assistance Service o AMAS, DA AMAS, may ilang selective lang na pagtaas gaya ng halaga ng imported rice maging sa local beef at pork. Pero mayorya umano ng mga alternatibong protein sources tulad ng manok, itlog, isda, maging ng manggulay ay nananatili o nagmura pa nga ng presyo nitong Abril at 13. Aminado naman ng DA na pabago-bago pa rin ang sitwasyon sa langis na maring maramdaman sa food inflation. Mega Balita Linggo. Dalawamput-dalawang minuto, 12 segundo makalipas ang 6 ng umaga. Kinalma naman ni DTI Secretary Cristina Roque ang publiko na sapat ang supply ng pagkain sa gitna ng krisis sa langis. Sa panayam ng programang Special on Saturday, muling tiniyak ni Roque na pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya niya hindi kinakailangan magpanik o mag-hoard ng supply o mag-imbak ng supply at linggo-linggong nagpupulong ang DTI kasamang mga manufacturer at retailers para matiyak na stable ang ating food security. May monitoring kayo at may i-release kayo kung magtataas o hindi. Yes, meron kaming i-release. Ang objective ho natin yan para walang unnecessary
pang-aabuso. Correct. Doon sa mga hindi na aabot ng detail ng gobyerno, ng pulis, ng media, yes. parang ganon. Tama po yun, no? And there's no need to panic. There's also no need to hoard. And there's no need to profiteer. Kasi unang-una, hindi na kailangan mag-panic and no need to hoard kasi we have enough food supply. Kahapon, na-interview rin yung presidente ng supermarket ng Robinsons and he also reiterated, walang problema sa supply. Madaming supply. Actually, makikita nyo sa shelves, punong-puno ng supply ng BNPC product. So, wala tayong problema. So, no need to hoard and no need to panic. Ang kalihim ng Department of Trade and Industry sa panayam ng SOS program ni Dr. Cesar Chavez. Mega Balita Linggo. Magiging libre naman ang toll fee sa lahat ng expressway para sa mga sasakyang nagdadala ng pagkain at produktong agrikultura simula sa Abril 20. Araw ho yan ang bukas. Sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., layunin ng hakbang na mapanatiling matatag ang presyo ng pagkain sa gitna ng nagpapatuloy na oil crisis. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, nagkasundo ang Toll Regulatory Board, Department of Agriculture at mga pangunahing toll operators na magbigay ng toll relief sa mga tracker at magsasaka upang tuloy-tuloy ang pagbiyahe ng pagkain at agricultural products. Kailangan lamang na accredited sa Department of Agriculture ang sasakyan at may RFID sticker para makakuha ng toll exemption. Sa unang isang buwan mula ng sa unang isang buwan muna ay patutupad ang programa. Ngunit maritong palawigin depende sa magiging resulta ng pagsusuri ng mga ahensya at toll operators. Alam mo ninyo, isa sa nagtatrabaho na ahensya ng gobyerno ay itong Department of Agriculture. Ito totoo ho yan. Nakita naman ho ninyo. Nung unang marinig ko itong pagbibigay ng libreng toll at maging yung intervention ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Agriculture na magbigay ng transportasyon ay about more than a month na. Sa Department of Agriculture sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita. Si Asek Asek, pasensya ka na. Alam ko, nanonood ka. Mental block ako. Basta, magaling na tagapagsalita ng Department of Agriculture. Mental block tuloy ako. Nang kanyang mabanggit yan, eto na ngayon, yung isa doon sa malaking intervention. Isipin mo ninyo, laki ng toll, lalo na kapag ka mga truck. Ang laki ng toll. Nagtaso ang toll nitong mga nakalipas na ilang buwan ang laking bagay ho dun sa mga nagdadala ng mga pagkain. Yung mga negosyante. Mari na natin silang batikusin kapag ka nagtaas sila ng presyo. Mula dun sa pagkuha nila sa farm gate price patungo dun sa mga pamilihan. Yan, laki ho niyan. Yung toll na yun. Yung hindi lang naman kukwentahin yan dun sa pagdadala lang Halimbawa dito sa National Capital Region. Hindi lang naman ganun ang kwentahan ho dyan yung pagbalik pa, ganun din naman ang bayad. Kung libre na ang toll, di ang laki ho niya. Libo ho yung pinag-uusapan ho natin yan. Dahil halimbawa na lang, lalo na, yung presyo ng mga gulay nagaling ng Cordillera, nagaling ng Baguio, yung mga gulay na dinadala rito, di ang laking tipid ho niyan. Libo ang pinag-uusapan natin dito. So, mabuhay ang Department of Agriculture. Isipin ninyo, sila yung nagtrabaho, realidad na bukas kung matutuloy ito. Nalibre na yung toll. Ang laking bagay ho niyan. Dun sa presyo ng paborito ng aking executive producer na
na si Binibining Wina Haraskal Hesoro. Yung paborito niya, Engineer RT. Eh di siyempre yung bell pepper. Saka yung siling labuyo. Laking bagay ho nun ha. Hindi basta-basta yun na mahihiling mo na special silang libre. Hindi katulad nung ibang ahensya. Yung ibang ahensya, ang press release, hindi tayo nagtaas ng presyo o hindi tayo nagtaas ng pasahe. Pero ang realidad, commuter po ako eh. Mabubola ba ninyo ako? Representasyon lang ho ako ng isang literal na commuter. Linggo-linggo akong umuwi ng probinsya. Sasabihin ninyo, hindi nagtaas. Lokohin ninyo. Ang sarap pa nga sanang magsunod ng salita doon, Engineer Arte. Kaya lang, ayaw ko naman yung ayaw ko naman yung namimikong ka na nga, nang iinsulto ka pa. Pero parang gusto kong gawin eh. Sinong paglulukohin ninyo? Nagtaas nga eh. Ano pa ba? Saan tayo mag-uusap? Para sabihin ninyong hindi nagtaas. Sige nga. Nasaan yung sinasabi ninyong inatasan na natin ang ating Investigation and Intelligence Division. Napadalhan sila ng show cause order. Ano ngayon ang update ninyo? Ay, nako. Hindi naman siguro masamang purihin ko ang Department of Agriculture dun sa mga intervention na talagang naramdaman at nararamdaman ng ating kababayan. Yung 20 pesos na presyo ng bigas. Ang hirap gawin yan sa panahon ngayon. Ang taas ng production cost ng pagtatanim ng palay. Engineer Arte, ikaw, magsasaka ka dun sa lalawigan ninyo, dun sa Mindoro Occidental. Mag-aani ka na yata ng mais eh, hindi ba? Sana man lang yung presyo, ayos ba yung presyo? Medyo even lang daw. At least, ang isa sa maganda, doon sa mga kapatid nating mga magsasaka, lalo na dyan sa Occidental Mindoro, walang masyadong tumamang dilubyo, hindi ba? So malaking bagay na ho yun. Ngayon, ano ang asahan ng magsasaka? Walang bagyo na tumama. Ibig sabihin nung namumulaklak yung pananim mo, Engineer Arte, na corn, na mais, tuloy-tuloy ang pamumulaklak. Hindi inistorbo ng kung anumang bagyo, kung anumang low pressure area. Ngayon at mag-aani ka na, ang aasahan na lang ng mga kapatid nating mga magsasaka, hindi lang sa Occidental Mindoro, yun bang wag guguluhin ng kung sinong mga tusong mga negosyante yung presyuhan ng kahit anong produktong agrikultura. Hindi papayag si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tarantaduhin ninyo dahil yun hong mama, si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay hindi ninyo maloloko dahil siya bilyonaryo ng negosyante nang pumasok sa gobyerno at alam niya yung presyuhan. Lahat ng pako, sabi nga nila, lahat ng pako sa isang gusali, sa isang bahay, alam niya kung saan nakalagay. Yun ang kagandahan sa Department of Agriculture. Hindi ka po pwedeng manloko. Hindi mo po pwedeng lukuhin yung nakaupo. Hindi katulad ng ibang nakaupo. Nag-memorize na lang ng nag-memorize ng babasahing press releases. Kayo ba'y bumaba dun sa baba? Sumakay ba kayo ng provincial bus? Para sasabihin ninyong hindi tumaas ang pasahe? Kami namang mga commuter, hindi naman kami nagre-reklamo dahil ang ganda ngayon ng public transport na mga sasakyan, yung mga pampublikong sasakyan, lalong-lalo na yung mga bus. Ang ganda Yung mga mananakay, singilin mo man ng malaki.
kung maayos yung bus na sasakyan, kung kahit na ano pa man yan, kahit ano pa man yan, hindi ho magre-reklamo yan. Katulad ko, hindi naman ho ako nagre-reklamo, kaya lang ho ako medyo naiirita. Katulad nung iba. Yung bang sasabihin hindi nagtaas, pero ang realidad din nagtaas ho eh. At hindi ko lang naman ako basta batikos ho ng batikos. Yung hong free shuttle dyan sa mga airport, yung transfer ng from Airport 1, Terminal 1 to Terminal 2 to Terminal 3, napakaganda naman nga naman ho yan. Napakikinabangan ho yan ng ating mga kababayang OFW, mga Pilipino na pumupunta sa iba't ibang lugar kung saan man, lokal man o sa international countries kung saan man sila pupunta, at maging ng mga turistang nagtutungo sa atin. Naramdaman ko yun dahil nung araw ng Biyernes, from Terminal 3 to Terminal 1, dalawa yung pinuntahan ko. Kaya na sumakay ako rin sa kanilang free shuttle. Ang ganda, kaya lang medyo damihan ho natin siguro, Secretary Bani Lopez. Damihan ho siguro natin dahil iilan lang yata yun, dahil every 15 minutes. Ngayon, kung medyo naghahabol yung isang bibiyahe, dito man, lokal man, kung saan siya pupunta, o kung sa international, kung naghahabol, alam naman ninyo kung gaano ka-stricto yan. Medyo baka naman siya malate. Pero, siyempre, yung mga bumibiyahe, hindi naman ganun. Wala namang yatang bumibiyahe na last minute, na katulad ko last minute ka mahuhuli ka talaga. Pero damihan mo natin, pero maganda ho yun, Secretary Lopez, yung transportation free shuttle from Terminal 1 to 3. Ang ganda ho nun. Kaya lang damihan ho natin, at yung mga driver ho natin, wag naman na yun ang gawin ho nating porter, kasi yung driver mismo, siya na yung magsasakay ng mga bagahe ng mga sumasakay sa airport. Siya pa rin. Kawawa naman. Anong ipinapakita ho nun? Di kung nakikita yun ng mata ng ibang nasa ibang lahi, ang pangit ng impression. Bukod dun sa medyo mahina yung aircon, bakit yung nagda-drive, yung pa rin ang magsasakay? Kawawa naman. Ang ganda-gandang proyekto. Bakit hindi natin konting talagang tustusan para mas lalo pang mapaganda, dahil yan ho ang bukana, yan ho ang muka ng Pilipinas sa ibang bansa. Mega Balita Linggo. 37 minuto na ho makalipas ang 6 ng umaga. This time check is brought to you by Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH sa April 25 na. Abangan! Halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Maulan man, no worries, na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, pangong pumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko
Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa Charm! Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Mega Balita Linggo. Ang dami agad nag-react ASEC Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Dun sa binabanggit ko, abay pagkapuri-puri ko ang Department of Agriculture doon sa aspeto ho ng pagbibigay ng pagsusulong. At ngayon ngay naging realidad na simula bukas doon sa pagbibigay ho ng libreng toll anong mga sasakyan na nagdadala ng mga produktong agrikultura. Ay talaga nga namang kapuri-puri ho yun para yan ay isulong mo. Doon sa aspeto na yun, doon natin sinasaluduhan. Kaya nasabi nating nagtrabaho ang Department of Agriculture o nagtatrabaho ang Department of Agriculture ASEC Arnel de Mesa, sir. Pero ito, daming nag-react ang daming nag-react doon sa ating social media at maging meron pang tumawag sa akin Engineer RT, meron pang tumawag ang sabing ganon, yung presyuhan daw po ng mais diyan sa Occidental Mindoro. Sana hindi lang sa Occidental Mindoro. 20 pesos kada kilo. 20 pesos kada kilo. Mas mataas pa raw ito nung nakaraan yun ang dapat na tingnan natin kung anong magiging aksyon. Sabi ko nga ho kanina, ang kalihim po ng Department of Agriculture ay hindi po pwedeng yan. Hindi pwedeng imaniobra. Hindi pwedeng imaniobra. Dahil alam ho niya ang usapin ng presyo ng produktong agrikultura kahit na ho yung lalong-lalo na yung produktong fisheries. alam ng kalihim yan. Secretary Francisco Chula Aurel Jr., 20 pesos lang daw. Medyo sa taas daw ho ng production cost. Medyo halos tabla-tabla lang. Meron pang isa, si paring Rolly Basilio. Kuyang Rolly. Ayan, taga San Jose Occidental Mindoro din ito. Ang sabi niya, ang sabi mo paring Bal, sabi niya rito, naningil ka agad naningil. At saka itong ating mga sa ating mga social media nag-usok ang sabi ni paring Rolly, nanonood ako paring Bal. Sabi mo dito sa Occidental Mindoro, bet nawawala rin nga nasa tenga. Walang dilobyong inabot ang mga magsasaka. Sabi niya gano'n. Oo, totoo. Walang bagyo. Sabi niya, walang bagyo, walang habagat. Pero, sabi niya, meron merong inabot na dilubyo. At ito ay yung walang tulong na ginawa daw ang Department of Agriculture dahil bagsak ang presyo ng sibuyas, kaya ang mga magsisibuyas, naku, wag naman sana umantong sa ganyan, Kuyang Rolly. Ay hindi naman maganda yan. Hindi pwedeng ganyan ang gawin ng ating mga magsasaka. Hindi ko lang humabasa kung ano yun. Ayun. So, yung literal na bagyo na binabanggit ko na walang tumama at nakabuti doon sa anihan, pag-aani ng ating mga kapatid ng mga magsasaka dyan sa Occidental Mindoro, nakabuti. Walang bagyo. Pero ang problema, may bagyong mas matindi. Yung pambabarat sa presyo ng sibuyas at yung binabanggit ni Kuyang Rolly, yung isa pa na tumawag pa, yung presyo ng mais, 20 pesos. Ang binanggit ho nung kausap ko, sana man lang daw umabot ng 22 at 23 para na daw hong binigyan ho ninyo ng pag-asa na panatilihin pa ang pagtatanim at linangin ang lupa pang kanilang minana sa kanilang mga magulang kung mabibigyan daw sila ng presyong 22 o 23 pesos man lang.
malaking bagay na ho sa mga kapatid nating magsasaka ang 2 hanggang 3 pesos. Nakukuha nga nating magbigay ho ng ayuda. Bakit naman hindi dun sa mga magsasaka na siyang nagtatanim ng iyahain ho natin sa ating mga hapagkainan? Mega Balita Linggo. 50 minuto na ho o 10 minuto na lang bago mag-7 ng umaga. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2 RH. Mega Balita Linggo. Ay, nagbabalik po ang ating balita at talakayan. Magpasok nga lang muna tayo ng report mula dyan sa Baguio City. Dahil isang turo-turo drug den daw dyan sa lungsod ng Baguio, abay binuwag ng mga otoridad. 12 individual naman ang naaresto. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay RH41, Romy Gonzales. Romy? Yes, good morning, Lakay. Isang turo-turo o maliit na kalenderya sa Slaughterhouse Compound sa Barangay Santo Niño dito sa Dunsod na isa pa ng drug den ang sinalakay at binawag ng mga operatiba ng PDEA at Baguio City Police Office. Sa bisa ito ng search warrant noong Biyernes ang gabi sa natuklasan ng aktibong lungga ng mga sugapa sa illegal na droga. Na-recover ng mga operating troops ang 10 sachet na iniinalang sa na may timbang na 21 grams at standard drug price na 142,800 pesos at mga sari-saring drug paraphernalia sa ikanasang anti-drug operation. 12 high value individual drug personalities suspects ang natiklo, kabilang dito ang 3 primary targets na nakilalang alias Estong 39, alias J 33
at alias Kiday, 40 na pawang residente sa Barangay Santo Niño. Ibang suspect ay nakatira naman sa Baguio City at Karatig, Lalawigan. Nasa custody na sila ng pulisya at harap sa kasong paglabag sa Section 6, 7, 11 at 12 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mega Balita Linggo. Maraming salamat sa update na yan dyan sa lungsod ng Baguio. Romy Gonzalez, may pag-uusapan pa sana tayo. Kaya lang, wala na tayong oras dahil meron na lamang ho tayong nalalabing 5 minuto at 8 segundo bago magikapito ng umaga. Mega Balita Linggo. At sa pagpapatuloy ng ating balita at talakayan ngayong araw ng linggo, pinabulanan naman ng Department of Energy na walang energy lockdown sa bansa. Pagbibigay din ng ahensya, fake news ang kumakalat online na gumagamit pa ng kanilang logo at AI-generated videos. Ayon sa DOE, wala silang inilalabas na ganitong anunsyo at nananatiling sapat at tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa bansa. Pinapayuhan ng publiko na maging mapanuri at i-verify ang impormasyon bago i-share sa social media. Mega Balita Linggo. Samantala, magsisimula ng bumiyahe sa ilalim ng service contracting program ng pamahalaan ng libu-libong public utility vehicle sa bansa simula bukas araw ng Lunes. Ayon kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, mahigit 19,000 unit ng PUVs, kabilang ang modern at traditional na jeepney, UV Express at mga bus sa EDSA busway ang lalahok sa nabanggit na programa. Sa ilalim ng programa, babayaran ng pamahalaan ng mga operator at driver batay sa kada kilometrong biyahe. Tatanggap ng 100 piso kada kilometro mga bus, habang 40 naman sa mga modern jeepneys at UV Express at 30 pesos kada kilometro para sa traditional na jeepney. Kapalit nito ay kinakailangan nilang magpatupad ng 20% discount sa pamasahe, bukod pa sa discount para sa senior citizens, persons with disabilities, PWDs at mga estudyante. Mega Balita Linggo. At arangkada na ang pinakamalaking balikatan exercises bukas araw ng Lunes. Taunang isinasagawa sa pamagitan ng mga Pilipino at Amerikano kasadong lahukan ang 41st iteration ng balikatan ng mahigit 17,000 mga sundalo. Ito'y dahil bukod sa Armed Forces of the Philippines at kanilang American counterpart ay sasabak din sa War Games ang tropa mula sa Japan. Ito ang unang beses na magkakaroon ng mga sundalong Hapon sa kalupaan ng Pilipinas mula nung ikalawang digmaang pandaigdig. May makasaysayan pala ito, Samantala, bukod sa magkakaalyado, sasabak din sa balikatan drills ang Australia, New Zealand, France at Canada. Imbitado naman sa military exercises hanggang Mayo 8 ang kabuang 18 mga bansa bilang mga observer. Tampok dito ang maritime drills malapit sa Taiwan Strait, Baho de Masinloc at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Mega Balita Linggo. Yan ho ang kabuuan ng ating isang oras na balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo. Eto, meron lang tayong panawagan dun sa nakakuha o kumuha ng bagho ni Bot San Jose ng DCRH Operation Tulong. Abay, naiwan daw sa kanyang kotse sa Antipolo East Subdivision nung araw pa ng Biyernes. Pero kahapon araw ng Sabado, wala ng kanyang bag doon. Naglalaman ho ang bag ng mga IDs, passport at relo. Ang kanyang panawagan ay isoli na lang ang kanyang mga IDs, lalong-lalo na yung kanyang passport. Napakahirap naman yung mawalan ka ng passport. Yung proseso pa naman ng mga lost passport talagang ikaw ay dadaan dun sa proseso na higit pa dun sa prosesong dinaanan mo nung ikaw ay kumuha ng iyong pasaporte. Bagamat online na ho karamihan dyan, mahirap pa rin ho yan yung online.
Convenient, yes. Oo, pero para gawin mo yan dahil lang dun sa may nagnakaw, hindi ko katanggap-tanggap dyan. Kaya kung sino man ho, yung nakakuha po ng bag, may pangalan ho dyan, si Bot San Jose, gwapong-gwapo ho yan ng DCRH Operation Tulong. Nandyan ho yung kanyang contact number. O kaya kumontak ko kayo dito sa DCRH. Ano ha? Pagka talaga ang usapan tungkol sa mga produktong agrikultura, itong ating mga kababayan parang kinikiliti Ito, sabi nitong random tayo ng basa. Habang meron pa tayong wala na pala tayong oras. Yung ginhawa sa mga nagtitinda lang ng diesel at gasolina. Ayan, yan yung mga binabanggit. Maganda yung libreng oil para sa mga produktong agrikultura. Masipag si DA Secretary Chula Aurel. Ayan, totoo naman yan. Asik Arnel de Mesa. Huwag ka nang magtampot, hindi ko kagad naalala. Alam mo, pag nagkaedad ka na ng 38 anyos, medyo minsan bibigla ka na lang na hindi mo pala naalala yung sobrang supply, mababa talaga ang presyo. Ayun, yun ang tinatawag na the law of supply and demand. Yan na ho ang kabuuan ng ating balita at talakayan. Good morning ho pala kay Mayor Zenny Mendoza at syempre kay Congressman Ador Plato dyan sa 6th District ng lalawigan ng Bulacan. Hanggang sa susunod na linggo, ako pa rin ho ang inyong lingkod sa pagbabalita, Val Gonzales. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Antabayanan si Binibining Leth Narciso. Eto, taga Mindoro din ho ito. Sa Oriental nga lang, doon sa kabilang isla. Ayan, masagana ho sa mga aning produkto yung mga magsasaka ho dyan. Sana man lang tutukan. Siguradong tututukan niya. Lalo na yung binabanggit ng gagalaiti si Kuyang Rolly Basilio ng San Jose Occidental Mindoro. Yung binabarat na daw at halos wala na raw kinita yung mga magsasaka. May binabanggit pa siyang senaryo. Sana wag naman ng ganun. Pero ang FTI namimili na dun namimili na dun ng presyo na medyo maayos daw ang presyo. Tapos yun naman ang dadali ng FTI doon sa mga kadiwa center na nagkalat sa iba't ibang lugar sa ating bansa para mapanatili yung pagbibigay ho ng murang produkto doon sa ating mga mahihirap na mamamayan. Ako po si Val Gonzales, oras sa buong Pilipinas, 2 minuto na makalipas. Ang 7 ng umaga, tabayanan ho si Binibining Leth Narciso sa kanyang programang Maynila. Ito ang Pilipinas. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling